Hello guys, welcome back to my channel, Alfredo Silva Vlog in UK. So ngayon guys, medyo malamig na po dito sa bansang UK kasi po nagsimula na po ang autumn season o yung falls. So medyo taglamig na. So sa umaga nga medyo yung temperatura talagang mababa, talagang napakalamig. Lalo na po kami papunta sa work is magbabayad kami. So yung hangin medyo may hangin yun. So kaya naramdaman namin yung hagip ng hangin na medyo malamig na talaga. So yan guys, musta po kayong lahat guys, lalong-lalo na po sa kababayan ko diyan sa Pilipinas. Sa mga kabisaya, musta mong tanan? Hinaot nga namo sa mayong panglawas. Sa mga sa mga kauban ko diya sa trabaho before diya sa Cebu, sa Midworld at saka sa Metro, kumusta mong tanan? So, hinaot nga yung mga damgo or yung mga plano matuman na. So apply na mo diri sa abroad or asa man ang gusto ninyong ganahan nga ma-apply sa abroad. So kay naay dagko nga sweldo, di ba? So daghan pod ang nag-abroad. So ang uban sakay og barko. So musta po tanan guys? So salamat po guys sa inyong suporta sa akin. So good luck po sa ating lahat guys. Ito guys, yung i-share ko sa inyo guys. Maganda to guys kasi nakapagbigay ng kunting idea or decision ng isang butcher na pagdating dito is nahihirapan sa pagkukutsilyo o hindi kaya talaga yung pagkukutsilyo dahil sa may mga diferensya na nararamdaman sa katawan or sa kamay. So ito yung guys, ito yung topic natin guys. Maganda to guys. Kasi guys, tayong mga butchers na pagdating dito is may training naman, 'di ba? Sabi ko sa mga previous na vlog ko, may training po tayo. So doon pa lang po sa training area guys. So may iba na po kasi po based po ito sa guys, sa experience ko sa mga kasamahan ko. May iba na po na hindi kaya talagang magkutsilyo kasi nung sa simula pa lang kaya nila nung medyo nag-umpisa na. So doon na naramdaman yung sa mga katawan, yung iba sumasakit yung kamay kasi nga doon dahil sa kag-grip ng kutsilyo. So medyo hindi na pahinga nating kamay kasi yun nga nasa 10 hours yung natin or 9 hours yung pagtatrabaho natin. Yun, medyo yung nanibago yung natin, yung katawan at saka kamay at saka sa klima o sa lamig doon sa area kasi mas malamig po kasi doon sa training area guys. So kaya po isa din yan yung dahilan na nakapag pasakit ng kamay yung lamig. Kahit nga hindi tayo nagtatrabaho, naglalakad tayo, basta't malamig yung yung labas, yung lumalakad tayo, yung kamay natin parang namamaga, 'di ba? So yun, isa po rin yun sa dahilan. So yan guys, may option po tayo na pwedeng ibigay sa atin ng natin, line leader or yung mga team leader or gray hat na makiusap ka sa kanila na mismo sila naman is makitaan ka na na wala ka talagang potensyal sa pagkukutsilyo. So may may ibibigay sila sa iyo na ibang trabaho na yung makikita na sa iyo na makaya mo lang. So yun. So doon ka dadalhin sa ibang gamit na kung saan ay pwede mong yung paglipatan na trabaho na yan. So doon i-training ka ulit nila. So
Ganun din sa umpisa, medyo mahirap din. Pero unti-unti matutunan mo rin at saka makasabay ka rin at saka yung parang yung katawan mo is parang ramdam na or na nanibago na or kayang-kaya na. Yun. Ah, okay na yun, guys. Daghanag tao sa kaysa. So yun ang sinasabi ko, guys. Pag hindi mo talaga kayang magkutsilyo, so yung yung team leader mo or line leader mo is kakausapin ka, bibigyan ka ng optional na na trabaho or kumbaga doon kayo ilagay sa guys sa machine. Kasi guys dito may may dalawang machine na tumitira diyan. Doon sa tinatawag na wizard yung tagakuha ng kunting yung taga final cleaning sa yung galing sa mag-derine or yung machine na skinner. So doon guys kasi pagkatapos ng niyan, i-drain yan. So, dadaan yan ulit sa wizard at saka kukunan ng taba at saka yung mga naiiwan na mga rind or skin sa sa pork, i-wizard yun. So, yun guys, nakatry din ako sa wizard. So, medyo mahirap din kasi para kang kinukuryente. Pero, maka-adjust ka rin guys. Yung katawan mo, maka-adjust rin. Kasi, pag ganyan ang pangyayari guys na wala ka na talaga guys, wala kang potensyal na magkutsilyo. So, doon guys. So, sa ngayon guys, sabihin ko sa inyo guys, tinitrain na nila ako guys sa machine. So, parang guys, siguro, iwan ko lang kung nakitaan na ako ng potensyal o kasi kinakausap ako ng black hat. Yung black hat na tinatawag namin ito, yun yung mga black hat at saka gray hat. Yung gray hat yung line leader or team leader at saka yung black hat is yung yung visor or supervisor talaga. So kinakausap ako kung gusto ko ba raw yung gusto ko ba raw mag-train ng machine. So hindi ako nakatanggi guys pero alam ko naman na medyo mahirap yan kasi may kabigatan yang yung bubuhatin mo na na primals dyan na pork na yun ang i-design mo or babalatan mo doon sa machine. So yun guys, nagsimula pala ako ng training ko doon sa pag-design sa machine nung last week pa. So mahirap guys para sa akin. Mas madali yung kutsilyo kasi magaan lang kasi okay naman siya pag may kahit na guys, may malaki kang katawan. Sa umpisa talaga guys, mahirapan ka. Pero unti-unti mong maka-adjust yung katawan mo, yung sa pagbuhat mo, maano mo yan, ma-adjust yan. Kailangan lang aktibo ka lang sa mo at saka gustuhin mo lang yung mo, gawain mo. Kasi nga, doon talaga naman mag-umpisa sa hirap talaga. Kasi marami ng dito guys, Pilipino na hindi talaga kayang magkutsilyo. Kasi nga, yun ang sinasabi ko, hindi kami lahat dito guys na pumunta dito na mga butchers talaga na dyan sa Pilipinas. Marami talagang mas pa sa amin, mas sanay pa sa amin o mas bihasa pa sa amin o mas master pa sa amin na butcher kasi ako 'di ba, hindi ako butcher, supervisor ako. Saka marami nito guys, engineer, teacher. So nandito ngayon. So kaya nahihirapan sa pagkukusilyo kasi nga hindi butcher. Yun, nagmamachine na lang kasi hindi kaya yung kutsilyo. So kasi hindi sanay eh. So yun guys. So dito guys, pagdating mo, may option yan. Kasi hindi ka naman basta-basta pauwiin nila kahit hindi ka marunong sa kutsilyo. Kasi nga may kontrata na. May kontrata na tayong pinipirmahan. Bago tayo, bago yung flight natin papunta dito sa bansang UK. So, yun. Hahanapan ka rin ng paraan ng line leader mo. Kung saan ka ibabato. Kung parang nakita na wala ka talagang potential sa kutsilyo, so doon ka ilagay siya machine. So ayun guys. Pero guys, magpa-assign ka ng ibang area, depende po yan guys. Pero nangyari po dito kasi guys, wala po talagang nangyari ganyan kasi po yung pinipirmahan natin diyan sa namin diyan sa agency
Yung bago kami napunta dito is skilled talaga. So, ibig sabihin, skilled butcher talaga. So, dito talaga pwedeng palipat kami doon sa ano, sa hindi kutsilyo na magaan lang trabaho na hindi related doon sa butchery department. So, yun. Kasi iba sa amin ito guys, ano na may injury sa mga kamay na. Kasi nga, yun, ang sabi ko nga, hindi sanay sa pag-butcher kasi hindi talaga butcher. So, yun, marami dito guys. Kasi guys, ang nangyari dito guys, mas marami talagang mas ano diyan, mas mahusay na ano butchers diyan sa ano sa Pilipinas. Kaso lang medyo ano guys, medyo takot sila sa ano guys sa IELTS. Tapos yung iba hindi nakapagpasa ng IELTS. At saka yun naman sumusuko kagad. So sabihin ko sa inyo guys, meron nga dito guys nga kasamahan namin na umaabot ng ano Tech 7. So pang pitong bisis na nakapasa sa bago pumasa sa IELTS. So hindi talaga sumusuko guys. Yun lang. May iba 4 times. Yun. Ako nga guys two times kasi yung simula na ano pag-take ko parang nahambugan sa sarili ba na ano, kaya ko yan. Ano, ganun. So yun. Kaya lahat ng gagawin natin guys, kung plano natin guys, talagang magpakumbaba tayo, huwag tayo masyadong magmayabang. So yun guys. At saka pinaka ano guys, pinaka importante, magdasal tayo guys para biyayaan tayo at saka i-bless tayo ng ating mahal na Panginoon at saka ibibigay sa atin yan yung hinihiling natin, yung plano natin. So, dapat yung mga plano natin guys, dyan siya lagi. So, hingi ka na talaga ng ano, tulong sa kanya. Ito guys, napunta na tayo sa ating ano, sulitin ko na ito guys. Yung dasal ko na ano din sa pa-promotion ko, nabigay niya eh. At saka hindi ako pinahirapan. Napunta ako doon sa department na ano, sa line na medyo hindi masyadong mahirap. So kasi nung unang inakyat ko doon ako nalagay sa medyo mahirap. Kaya medyo natagalan yung pag-ano ko doon, pag-upgrade ko doon, yung promotion ko doon. Nung lumipat na ako doon sa kabilang linya, so doon, 3 weeks pa lang, na promote po tayo. So okay lang yun kasi ang kagandahan doon is may alam na tayo lahat ng ano, part sa leg at saka shoulder sa pagdidibon. May alam na tayo lahat doon. So mas okay din yun. So ngayon naman is nagmamachine na tayo. So iwan ko kung hanggang saan yung training ko sa machine guys kasi guys yung 1 week ko doon guys na ano hindi naman buong araw talaga paano-ano lang 2 hours or 3 hours 4 hours every day. So at saka hindi rin ako sabak na ano pag ano lang ako yung mag-insert lang ako yung ano ko yung Pilipino nag-train sa akin pag nakalima na siya so, ako na naman so, pag hindi ko kaya siya na naman yun. Medyo mahirap talaga guys kasi parang nahihingal ako at saka yung pagbuhat ko talaga medyo mahirap na. Yung sunod-sunod na 4 yata yun or 5. Pati tiyan ko, nanugunan ko na para itong tiyan ko makatulong sa pagbuhat sa karne kasi nauubusan ka ng hangin ba or ano kasi hindi ka sanay eh. Ano naman siya, mga 10 to 15 kilos lang naman pero kung sunod-sunod kasi medyo nauubusan ka ng ano pag hindi ka sanay. Pero yung ibang Pilipino to kahit naman hindi masyadong ano, mas malaki ano, mas malit pa nga sa akin eh. Maliit pa yung katawan pero ano, sanay na eh. Parang natawanan lang yung gawa eh. Yung kamay, ang bilis pa. So, ano lang guys, parang yung training lang talaga yung kailangan. Importante talaga at saka kailangan mo mag-focus para po ang makuha mo kaagad. So, ako naman hindi naman ako talaga doon sa machine. Sa kutsilyo ako. Pinapag-train lang po ako doon para matuto. So, parang ano ba, parang backup ba kasi nga may mga mag-holiday so pag kulang ng tao ikaw ang huhugutin at saka marami ding mga Pilipino na nagbabalak or hindi talaga nagbabalak meron na talaga silang ticket na uuwi ngayong this year November, December, may January pa so 1 month silang magbabakasyon dyan sa Pilipinas. So yun pagkukulangin kaya siguro tinitrain tayo guys para yun pag nagbakasyon na sila at saka kulang ng tao minsan din may parang sugo ng katawan yung absent or mag-holiday. So, yun. May makukuha silang ibang tao na papalit doon.
So kaya po siguro tinitrain tayo. So yun ang punto ko guys sa sa vlog na ito guys. Sa mga po nagbabalak na pupunta dito na na pag hindi po talaga kaya yung pagkukutsilyo, pwede naman kayo po mag-request na palipat na lang kayo sa machine, magti-train kayo sa machine. At saka po, sila po mismo yung natin, yung mga trainer natin, yung mga grihat, sila po talagang mag-abiso sa atin na patry tayo doon sa machine. Doon tayo iti-training kasi po nakita na nila na wala tayong potensyal na humawak ng kutsilyo. So, ganyan po guys. Wag po nating kalimutan guys sa mga baguhan o sa mga bagong mga viewers ko. Huwag niyo kalimutan guys, i-subscribe niyo ako at like and share na rin. So, malaking bagay po 'yan guys para sa akin guys. Para po medyo tataas yung natin at saka dumami yung subscribers natin at saka viewers natin at saka yung hours natin. So, sana guys, subscribe niyo ako guys. Sa mga nakapanood ng video ito, subscribe po, like and share po. At saka pakiclick na rin po ng bell button para po ma-notify kayo sa mga i-upload or gagawin nating mga videos. Po, ibig sabihin na pagdating dito guys, pauwiin na kayo, hindi po ganyan guys. May iba po tayong pagpipilian na trabaho. Pero doon pa rin sa butchery kasi nakalagay doon sa natin kontrata skilled tayo. Iba yung sahod natin doon sa ibang departamento dito. So medyo mas mataas ang sahod ng butchery dito guys kaysa doon sa production or yung gumagawa ng mga marination or mga marinated products doon sa ito tinatawag na sa CP doon banda. Iba yung nila, iba yung rate nila kaysa amin sa butchery kasi nga skilled eh. So, yun guys, pag skilled, medyo mataas talaga yung yung rate per hour dito. So, yun guys, yun ang punto ko ngayon sa discussion na to natin. Huwag kayong matakot na mag-take kayo ng IELTS kasi nga yung pagdidibo natin dyan sa Pilipinas, ibang-iba naman talaga kaysa dito pagdating dito. So, yung sa video nyo, kahit yung paghawak nyo ng kutsilyo, basta marunong kayo niyan, at saka yung pagdibon, marunong kayo. Yan, basta magustuhan lang ng employer yung video nyo, siguradong tanggap yan. Lalong-lalo na siguro mga next, baka po may update na po doon sa mga 30 na katao na napasa na ni Jinsi dito na FMW sa sa Akaro. Baka po may balita na kasi maraming magbabakasyon next month, October. So maraming magbakasyon. Kaya nga po kami mag-holiday kami, nag-file kami ng leave. Lagi pong decline kasi po may mga nauna na sa amin. Siguro na-decline yan kasi tinitingnan yan kasi ng approver na pag kami pa ay nag-leave or nag-holiday, so kukulangin na ng tao ng linya kasi kailangan ng kailangan ng wastong tao doon sa linya eh. Mahirap na pag kulang yung tao. So balda yung namin, balda yung area, balda yung operasyon. So yun guys, sana po guys may nakuha kayong magandang aral sa vlog na ito. So lahat ng butchers dyan, huwag kayong matakot mag-apply. Kasi pag di nyo kayang kung ano mang mga balita na narinig nyo pati sa mga injury, so huwag kayong mabahala dyan. Marami dito guys. Meron na operasyon dito, may na-opera na dito na Pilipino, pero okay naman, walang bayad yung operasyon. So yung pagpahinga mo lang, allowance lang makukuha mo. So huwag kayong matakot kasi pwede kayong magpa-assign sa ibang area kung saan kakayanin mo na. So yun guys. So thank you for watching guys. And see you on my next video. Bye bye guys. Thank you. Love you guys.